Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police Corporal Jerome Luis mula sa PNP Highway Patrol Group. At Patrolwoman Reyna Joyce Dalire mula naman sa Southern Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Dalawang lalaki ang timbog sa isnagawang operasyon ng PNP HPG Zamboanga dahil sa pagnanakaw ng 2 motorsiklo sa isang joint hot pursuit operation. Ang pagkakadakip sa mga sospek ay resulta ng pakikipagtulungan ng mamamayan na mahuli ang mga taong may pananagutan sa batas. Yan ang report ni Patrolwoman Janine Kyle Sorongon. Isang complainant ang dumulog sa HPG na ninakaw ang kanyang motor, kaya agad naman itong inaksyonan ng ating kapulisan na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 lalaki sa kasong karnaping sa isinagawang joint hot pursuit operation ng mga tauhan ng Regional Highway Patrol Unit 9 sa pangunguna ni Police Lieutenant Ace Ryan Ricanya at sa pamumuno ni Police Colonel John Narupio kasama ang kapulisan ng RID Pro 9, 904th RMFB, Station 2 Zamboanga City Police Station 6 sa Fisheries Drive, Barangay Mampang Rose, Zamboanga City, nito lamang ika-26 ng Hunyo, taong kasalukuyan. Arestado ang mga suspect na sina alias Dennis, 42 anyos na taga-barangay Kulyanan, Zamboanga City, at si alias Rayson, 25 anyos na taga-barangay Mampang, Zamboanga City. Na-recover din sa 2 suspect ang mga ninakaw nilang motor na isang Honda Click na pagmamay-ari ng complainant at isang Honda XRM. Ito naman ang pahayag ni Police Lieutenant Ace Ryan Ricanya, team leader ng Zamboanga City Highway Patrol Team sa nasabing operasyon. Ang Regional Highway Patrol Unit 9 ay nagsagawa ng isang hot pursuit operation. Sa tulong ng ating mga operatiba kasama ang Regional Intelligence Division ng Police Regional Office 9, ito ay nagresulta ng pagkakahuli sa 2 hinihinalang karnaper at pagkakarecover ng 2 unit ng motorsiklo sa Barangay Mampang, Zamboanga City noong June 26, 2025, ganap na 6:40 ng hapon. Sa ngayon, inihahanda ng Regional Highway Patrol Unit 9 ang mga kaukulang dokumento para sa pagsasampa ng kaso sa 2 sospek. Ang Regional Highway Patrol Unit 9 ay nananawagan na pakiingatan po ang ating mga sasakyan. Maaari po tayong magdagdag ng mga safety features katulad ng additional na lock at GPS tracker upang ito ay maingatan at huwag manakaw. Maaari din po tayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya kung may makita o mabalitaan po tayong may karnap incident na nangyayari sa inyong lugar. Sapagkat sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Binasahan ng mga suspect ng kanilang karapatan sa salitang kanilang naunawaan at nasa kustudiya na ngayon ng Zamboanga City Police Station 6 para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang hinihintay ang pagharap ng mga ito sa korte. Ang mga na-recover naman na motor ay dinala sa Zamboanga City Police Station 6 at magsisilbing ebidensya sa nasabing kaso. Kami ang Highway Patrol Group, ang kampanyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG. Dahil dito sa ating Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Maraming salamat, Patrolwoman Janine Kyle Sorongon.
Upang makamit ang malusog na pangangatawan, alinsunod na rin sa direktiba ng Hepe ng Pambansang Pulisya na si Police General Nicolas Torre III. Pinangunahan ni Police Brigadier General Dindo Reyes, ang Acting Regional Director ng Police Regional Office 1, ang Police Tenix sa Camp Vigen, Oscar M. Florendo. Yan ang balitang hatid ni Police Corporal J.R. Delemendo. Upang magkaroon ng malusog at fit na pangangatawan at alinsunod na rin sa direktiba ni Police General Nicolas D. Torre III, Chief PNP, ay pinangunahan ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Acting Regional Director ng PRO1, ang Police Tenix sa Camp Brigadier General Oscar M. Florendo. Ang nasabing programa ay nagbibigay ng oras at pagkakataon sa mga miyembro ng PNP na mapalakas ang pisikal na aspeto na magreresulta sa malusog na pangangatawan. Naniniwala ang kapulisan ng PRO1 na kung may malakas at malusog na pangangatawan ay mas magagampanan nila ng epektibo, epesyente at maayos ang kanilang mga tungkulin sa pang-araw-araw. Maliban sa kalakasan at kalusugan na naidudulot ng pag-eehersisyo ay nagkakaroon na rin ng bonding moments ang mga miyembro ng PRO1 na nagpropromote naman ng camaraderie at magandang koordinasyon sa trabaho. Aktibo ding nakikiehersisyo sa aktibidad na ito ang iba pang miyembro ng command group ng PRO1, regional staff, mga PCOs at PNCOs, kasama na rin ang mga non-uniform personnel. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Delmendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Delemendo. Timbog ng mga otoridad ang tinaguriang top 2 most wanted person, provincial level sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong statutory rape sa Barangay Del Pilar, Castillejos, Zambales. Nakatutok dyan si Patrol Woman Janice Bulahaw. Arestado ng mga otoridad ang isang lalaking kabilang sa top 2 most wanted person sa isinagawang operasyon sa Barangay Del Pilar, Castillejos, Zambales. Kinilala ni Police Major Abraham C. Atencio, Chief of Police ng Castillejos Municipal Police Station, ang suspect na si Renato Mayo E. Acostar, 63 taong gulang, may asawa, isang welder at residente ng San Isidro, Subic, Zambales. Dakong 7:15 ng umaga nang isinagawa ang operasyon ng tracker team ng Castillejos MPS, katuwang ang mga tauhan ng Subic MPS, 2nd Provincial Mobile Force Company at PIU Zambales. Agad na nadakip ang akusado sa bisa ng warrant of arrest para sa 7 counts ng kasong statutory rape sa ilalim ng Article 266-A ng Revised Penal Code na inamyendahan ng RA 8353. Ang akusado ay pansamantalang nakapiit sa Castillejos MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pag-aresto ay patunay ng mas pinatinding kampanya ng pambansang pulisya laban sa kriminalidad at sa patuloy na pagtiyak ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Isang mahalagang hakbang tungo sa isang bagong Pilipinas na ligtas at makatarungan para sa lahat. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Janice Bulahaw. Tiklo ang isang lalaki matapos mahuli sa ikinasang joint bypass operation ng Baco Municipal Police Station, Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office Mimaropa, Police Provincial Office Oriental Mindoro, at Regional Mobile Force Battalion 4B sa Barangay Santa Rosa 1, Baco Oriental Mindoro. Patrol Woman Perlin Joy Kawile sa balita. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang drug bypass operation sa Sitio Imbornal, Barangay Santa Rosa 1, Baco Oriental Mindoro, nito lamang ika-26 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilalang suspect na si alias Noy, 28 taong gulang, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Ang operasyon ay pinangunahan ng Baco Municipal Drug Enforcement Team, katuwang ang PIDEO Oriental Mindoro, Regional Drug Enforcement Unit Mimaropa, PIDEA Oriental Mindoro at RMFB Mimaropa. Maliban sa 0.4 gramo ng hinihilang shabu na ibinenta sa isang nagpanggap na pusher buyer,
Nakuha rin sa operasyon ang isang pakete na hinilang shabu na may timbang na 1.0 na gramo. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at ngayon ay nasa kustodiya ng Baco Municipal Police Station para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Ang pambansang pulisya ay patuloy sa mandato sa paglaban sa ilegal na droga at anumang uri ng kriminalidad para sa pagpapanatili ng maayos at ligtas na komunidad sa lalawigan. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Ferlyn Joy Cawile, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cawile. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nahaharap sa kasong Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isang suspect matapos mahuli sa ikinasang buy-bust operation sa Arevalo, Iloilo. Narito ang balitang hatid ni Patrolwoman Justin May Halyores. Naaresto ng mga operatiba ng Iloilo City Police Station 6 sa pamumuno ni Police Captain Benji Q. Dicen, officer in charge, ang suspect na si alias Rikrik, 48 anyos, binata at residente ng barangay Habog-Habog, Molo, Iloilo City, sa isang matagumpay na buy-bust operation nito lamang ika-25 ng Hunyo taong kasalukuyan sa Sunset Boulevard, Barangay Sook, Arevalo, Iloilo City. Nakumpiska mula sa suspect ang tinatayang 3 gramo ng hinihinalang shabu na may estimated standard drug price na 20,400 pesos. Kabilang sa mga ebidensyang nakuha ay ang isang heat-sealed plastic sachet bilang buy-bust item, 2 pang heat-sealed plastic sachets, 2,000 pesos na buy-bust money na may kasamang isang genuine 100 peso bill at ilan pang non-drug items. Ang mga operatiba ay may gamit na 2 body-worn camera sa buong operasyon bilang bahagi ng transparency at integridad. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay agad na isinumite sa Regional Forensic Unit 6 habang ang suspect ay nasa kustodiya na ng ICPS 6 para sa kaukulang dokumentasyon at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng pambansang pulisya ng Pilipinas sa kampanya laban sa iligal na droga para sa mas mapayapang bagong Pilipinas. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Justin May Halyores, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Justin Halyores. Himas rehas ang isang lalaki na tinuguriang top 2 most wanted person na may kasong pagpatay sa ikinasang operasyon sa bisa ng warrant of arrest sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Ibabalita yan ni Patrolwoman Flora May Azares. Himas rehas ang lalaking top 2 most wanted person na may kasong murder matapos maaresto ng kapulisan ng Cebu City sa Dumala 111 Barangay 75A Matina Aplaya, Davao City, noong ika-25 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Enrico E. Figueroa, City Director ng Cebu City Police Office, ang suspect na si Eric, 49 anyos, at residente ng sitio Ratola, Barangay Guadalupe, Cebu City. Ayon sa ulat ng motoridad, bandang alas 3:50 ng hapon nang maaresto ng kapulisan ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na inisyu ni Honorable Anacleto B. Di Baculos, presiding judge ng RTC Branch 17 Cebu City, na walang rekomendadong piyansa. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Ecolan Police Station Matina Aplaya, Davao City ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagka-aresto ng suspect ay bunga ng pinagsanib puwersa ng kapulisan ng Police Station CCPO at Police Station 15 Ecoland, Criminal Investigation and Detection Group 11. Ang kapulisan ng Cebu City ay walang tigil sa pagsasagawa at pagpapaigting ng kampanya laban sa namang uri ng kriminalidad upang masiguro ang kaayusan sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flora Azares. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Bilang pagtugon sa bagong direktiba ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III, ipinamalas ng mga tauhan ng Nabunturan Municipal Police Station ang 5 minutes response time sa pag-aresto ng suspect sa pagnanakaw at ilegal na droga.
Ang magandang balita hatid ni Patrolwoman Mariel May Dangilab. Ipinamalas ng mga tauhan ng Nabunturan Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Eduardo B. Junco, Chief of Police, ang kanilang dedikasyon sa mabilis at epektibong pagpapatupad ng batas matapos tumugon sa isang inireport na snatching incident sa Assumption College of Nabunturan sa loob lamang ng 3 minuto nito lamang Hunyo 25. Bandang alas 8:47 ng umaga nang isinumbong ng isang concerned citizen ang insidente sa pulisya, dahilan upang agad itong rumisponde ang mga naka-duting patroller. Ang suspect na si alias J, 34 anyos, binata at isang hairstylist, ay agad na hinabol at naaresto bandang alas 8:50 ng umaga. Sa pag-aresto, nasamsama ang hinihinalang shabu, improvised tutors at pera. Dahil dito, naharap din ang suspect sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mabilis na aksyon at epektibong operasyon ng PNP Nabunturan ay patunay lamang ng kanilang pagtutok sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Davao de Oro Police Provincial Office, ako ay ang PNN correspondent. Patrolwoman Mariel May Dangilab, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Dangilab. Bilang pakikiisa sa paggunita ng International Day on Drug Abuse and Illicit na Trafficking, matagumpay na naglungsad ang Kiamba Municipal Police Station ng isang kick-off ceremony na may temang The Evidence is Clear, Invest in Prevention sa Barangay Tablao, Sarangani Province. Ang kabuuan ng report mula kay Patrolwoman Vina Morales. Isang kick-off ceremony ang inilunsad ng Kiamba Municipal Police Station bilang paggunita ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking na may temang The Evidence is Clear, Invest in Prevention sa bayan ng Kiamba, Sarangani Province nito lamang ika-26 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng mga tauhan ng Kiamba NPS sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Emmanuel Y. Lariosa, hepe na nasabing istasyon, sa tulong ng DILG. Nakiisa din ang mga kababaihan, kabataan at mga miyembro ng Bantay Dagat. Nagkaroon ng pledge of commitment ang mga dumalo at sinundan ito ng dialogo tungkol sa iligal na droga at pagbibigay ng mga information, education and communication materials. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong itaas ang kamalayan ng publiko at palakasin ang adhikain ng Kiamba MPS sa isang drug-free na komunidad. Ang kaganapang ito ay nagpapakita ng malakas na suporta at aktibong partisipasyon ng iba't ibang sektor sa pagsusulong ng kampanya laban sa iligal na droga ng PNP at pagsusulong ng isang ligtas, papayapa at walang droga sa bayan ng Kiamba. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vina Morales, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Morales. At sa ating huling balita, naging makabuluhan ang isinagawang Handog Balik Eskwela Outreach Program na pinangunahan ng mga personahe ng Parang Municipal Police Station sa mga mag-aaral ng Madrasa ng Al-Ma'arif ng Islamic Society sa Barangay Urandang, Parang Maguindanao del Norte. Patrolwoman Veronica Lagi sa report. Isang makabuluhang Handog Balik Eskwela Outreach Program ang inulunsad ng mga personahe ng Parang Municipal Police Station sa mga mag-aaral ng madrasa ng Al-Ma'arif Islamic Society sa Barangay Urandang, Parang Maguindanao del Norte. Nito lamang ika-25 ng Hunyo taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Major Blaine M. Lomas E., Chief of Police ng Parang MPS ang naturang aktibidad na may temang Tulong Eskwela Serbisyong Pulisya na kung saan nakatanggap ang mga mag-aaral ng iba't ibang gamit pang eskwela. Ang temang Tulong Eskwela, Serbisyong Pulisya ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng malakas na ugnayan sa pagitan ng pulisya at komunidad na nagpapakita na ang mga pulis ay hindi lamang tagapagpatupad ng batas kundi mga kaalyado at kasosyo rin sa pag-unlad ng komunidad at paglilingkod sa publiko.
Layo ng programang ito na may taguyod ang karapatan ng bawat bata sa edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pangunahing gamit pag-eskwela sa mga mag-aaral na lubos na nangangailangan. Inaasahan naman na magpapatuloy ang ganitong uri ng inisyatiba upang mas marami pang bata ang matulungan sa kanilang pag-aaral. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako si Patrolwoman Veronica Lagi, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi. At yan ang balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis. Ligtas ka! At bilang bahagi ng mas pinabilis at pinalawak na emergency response system, muli namin ipinapaalala ang panawagan ni Chief PNP na huwag niyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat sila ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating sila sa loob ng 5 minuto. Ang 911 ay bukas 24/7. Maaaring tawagan kahit walang load at handang tumugon sa anumang uri ng emergency, ipagbigay alam sa inyong pamilya, kaibigan at komunidad. Sa panahon ng pangangailangan, 911 ang inyong katuwang. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Police Corporal Jeremy Luis ng PNP Highway Patrol Group. At Patrolwoman Reyna Joyce Dalirem ng Southern Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.